Kausapin naman natin si Ginoong Ernie Cecilia, dating presidente ng People Management Association of the Philippines o PMAP. Sir Ernie, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon ulit sa iyo at sa milyon-milyon mong nakapakinig. Libo lang, sir, libo lang. Libo lang, okay. Ito ho, marami yung mga gagraduate. Ano ho ang maipapayo natin sa mga estudyante na papasok ng college sa pagpili ng kurso? Tatlong bagay lang. Una, alamin kung anong kailangan para pagtapos nila ay makakakuha sila ng trabaho. Nursing. Akala mo nila, nursing. Pangalawa, passion. Malaki ang chance mo mag-succeed ka sa trabaho kapag napili mong kurso o trabaho ay yung ayon sa yung kagustuhan, kinagagaanan ng loob. Pangatlo, affordability. Gusto natin lahat magdoktor, pati ako. Pero kadalasan, hindi affordable yon para sa karaniwang tulad natin. Okay. Ano-ano ho, yung mga may nabanggit tayo kanina, oversubscribed o yung napakadami na masyado ng naka-enroll. Base po sa pag-aaral ninyo, ano-ano yung mga oversubscribed na courses? Kami sa PMAP may tinitingnan. Isa na ho dito yung nursing. Sobra-sobra na talaga yung nursing. Kung gusto mo mag-practicum, ikaw po magbabayad. Okay. Pangalawa naman, business administration. Oversubscribed din. Computer science. Although may mga needs din ho along this area, except that iba yung napag-aaralan sa actual needs ng industriya. Okay? Pang-sunod ho, naging popular siguro dahil sa mga television series tulad ng CSI, etc. Criminology, would you believe that? Okay. But according to CHED, yung actual enrollment among the almost 3 million last year, abay 26% ng enrollees ay nasa business administration. Okay. 13.6 nasa education and science, IT 12.8, medical health, including nursing, abay bumaba sa 12.3% na lamang. Which is good news, Which is good news, but engineering, I think, which we should have more, na dapat marami tayo, 12.06%. Yung HRA o HRM ho, in recent years medyo nauuso din yung kurso na yan. How is the demand for HRM graduates? Hindi human resources. No, hotel and restaurant. Maganda ho ang demand dyan. Especially kung makakapag-boom lalo yung ating tourism. Services industry, isa ho yun sa mga most popular. Ang problema ho, again, mismatch kung ano yung pinoproduce na skills versus the actual needs, yun ang medyo kulang. Maliban ho sa HRM na yan, ano pa yung mga kurso na konti relatively yung nag-enroll pero maganda ang demand o maganda yung prospect ng career? Highly technical skills and even highly technical among the vocational courses. Example, welding. Specializing, for instance, doon sa tinatawag natin TIG welding. O kaya yung underwater welding. Alam mo yung underwater welder sa barko. Kasi shipbuilding, isa yan sa mga flourishing industries all over the world at kailangan yan. And yet, wala tayong masyadong ganoon. Okay. So, mga gold mines ho yan na hindi natin natatap, ano? Hindi natatap. Yun yung mga creatives, yung graphics, etc., etc. Yun, which is, I think, kailangan din, and yet, kulang tayo sa mga nag-i-specialize doon. So, siguro ho, wag tayong magpapadala kung ano yung uso, everybody else is taking this course, so I guess I should go to this course. Wag kong gano'n, ano? Wag ho yun wag yung, kundi, alamin kung ano yung kakailanganin pag tayo ay nakapagtapos na. Yun ang magandang payo natin sa mga gustong magkakuha kaagad ng trabaho. Pero ang isa pa na kurso na gusto kong i-promote ay yung entrepreneurship. Kasi hindi ho lahat ng makakagraduate ay makakakuha ng trabaho. Employment. In fact, gusto kong mabago yung mindset sana ng mga kabataang Pinoy. Correct. Na pagkatapos mag-aral, maghanap ng magandang trabaho. Malaking sweldo, yun ang hinahanap. Alam nyo, sa 40 million Filipinos ngayon, sa workplace dito sa Pilipinas, wala pa akong 6 million ang nasa formal sector. Okay. At doon sa formal sector, ang 66% ng mga empleyado ay nasa small, micro, and medium enterprises. Yun yung nasa large companies na 3,000 lamang ang bilang, ay maliit na number yon. At dito ho, hindi nagkakaroon ng malakihang opening ng mga jobs. Ang job openings na nakikreate karamihan ay nasa informal sector. At dito makakatulong ang mga Pinoy na may magandang adhikain na hindi lamang sila magtrabaho, kundi makapaggawa ng negosyo kahit maliit.
at makapag-offer din ng trabaho sa mga nangangailangan. At ganyan hong lalaki ang ekonomiya ng Ganyan Pilipinas. lalaki ang ekonomiya na nasa small, medium, and micro enterprises. Ayun, entrepreneurship sa mga papagraduate pa lang dyan, i-consider nyo yan. Okay. Maraming salamat, Sir Ernie. Thank you very much. Ginoong Ernie Cecilia ng PIMA.